first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasagip mula sa pang-hostage ang isang batang 2 taong gulang sa Quezon City. Nagtamo siya ng gasgas sa dibdib habang sugatan ang kanyang nanay at tatay na sinuntok at tinaga umano ng suspect. Nahuli rin matapos kuyugin ng taong bayan ng hostage taker na napag-alamang kababata pala ng tatay ng kanyang biniktima. Babala. Sensitibo po ang balitang ito na tinutukan ni James Agustin. Huwag kayo lalapit! Tamang hinala siya! Huwag kayo lalapit! Papakawan niyo po! Armado ng patalim sa kanang kamay ang isang lalaki habang kargang isang 2 taong gulang na batang babae sa Roque 2 sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Hinostage ng lalaki ang batang babae na inagaw niya sa bahay ng magulang nito. Pakandali mo na yung jeep! Pakandali mo yung jeep! Ang sumunod na tagpo, nakasakay na sa jeep ang lalaki kasama ang bata. Sumampa rin sa jeep ang asawa ng sospek, ang nanay ng bata at lolo niya na nagmaneho ng jeep. Sa CCTV makikitang nakasunod ang jeep sa isang ambulansya ng barangay matapos daw hilingin ito ng lalaki. Sa anggulong ito ng CCTV, binabagtas na ng jeep at ambulansya ang Visayas Avenue patungong Elliptical Road. Kasunod na rin nila noon ang mga operatiba ng Holy Spirit Police Station na rumisponde sa insidente. Nang makarating sa Elliptical Road, huminto ang jeep. Tila aligagana ang sospek habang nakatutok ang hawak niyang patalim sa bata. Pinipigilan siya ng nanay ng bata pero ilang beses niya itong siniko. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa na-corner ang sospek nang bumaba ito sa kanto ng Elliptical Road at Quezon Avenue. Dito na nailigtas mula sa kanyang bata. Ang sospek na kinuyog ng taong bayan agad inaresto ng mga pulis. Dinala sa ambulansya ang batang babae na nagtamo ng gasgas sa dibdib. Ang kanyang nanay iniinda naman ng panga at dibdib dahil ilang beses daw siyang sinuntok ng sospek. Habang ang tatay na tinaga sa kanang braso, ginamot ng mga rescuer. Kwento ng nanay ng bata, nagulat na lang sila nang pumasok sa bahay ang nagwawalang sospek kasama ang asawa nito. Ginawa po namin, pumasok po kami sa kwarto. Pagpasok po dun sa kwarto, pinapatay niya po lahat ng ilaw. Kasi nga po, nang hahawi-hawi po siya ng itak. Tapos kinuha niya po itong anak ko na babae. Tapos nung pagtaga niya po, sinalag nung asawa ko. Kaya nakuha niya to. Tapos yung isang anak po namin, itinulak ko po palabas dun sa kwarto namin. Ano po yung hiling niya? Ba't kayo Na ihatid daw nga po sila sa Los Baños, Laguna. Kasi gusto daw niya magbagong buhay, ganun. Ayon sa mga taga-barangay, sinubukan pang lumipat ng ibang sasakyan ng sospek. Sumakay po siya ng isang van, tapos pumara po, tumalon. Kaya po namin siya nahuli po ay meron po isang angkas ng single motor na sumakay siya, na pinagsusuntok po niya, natakot po yung isang angkas, tumumba po yung motor. Sugatan ng 41 taong gulang na sospek na napag-alamang kababata ng tatay ng bata. Kahit nasa police mobile na, ayaw pa rin paawat ng sospek at binasag pa ang salamin ng sasakyan. Nabawi mula sa sospek ang isang itak at isang kutsilyo na ginamit sa krimen. Nasa kustudiya na ng Holy Spirit Police Station ang sospek na wala pang pahayag. Ilan sa mga reklamong kanyang kakaharapin, ang 3 counts ng attempted murder, grave threat, malicious mischief at alarming scandal. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 Oras. Balik Pilipinas na ang mahigit 170 mga Pilipinong pinangakuan ng trabaho sa Thailand. Pero ginawa lang scammer at tinorture pa sa Myanmar. Nakatutok si JP Soriano. Mula Pilipinas, nag-chartered flight ang ilang Philippine officials papunta sa Thailand para sunduin ang mga Pilipinong ni-rescue mula sa mga scam hub sa Myanmar. Narito nga po ang DFA at OWA upang sunduin po ang mahigit 170 na Filipino na biktima ng human trafficking. Sila po yung pinakamalaking batch na mapapawi ngayong taon. Dahil ipinuslit pa Myanmar, Thailand pa rin ang huling tatak nila sa passport at lumalabas sa record na overstaying na. Pero pinayagan silang umalis agad sakay ng sundong chartered flight. Kabilang sa kanila si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya sa akin, nirecruit silang mag-asawa sa pamamagitan ng isang messaging app para mag-call center agent sa Thailand.
Sa Hong Kong muna siya inilipad noon bago ilipad sa Bangkok, Thailand at isakay sa bangka pa Myanmar. Tinorture po nila kami ng asawa ko dun sa isang room. Tapos no food intake po ng halos 1 linggo po. Tuloy raw ang pananakit sa kanila kahit nang malaman pang buntis na si Rose. Tinutukan po ako ng barel. Kahit po nagmamakaawa na kami ng asawa ko, hindi po sila tumitinag. Talaga pong sinasaktan pa rin po nila kami. Kasama rin ang asawa nang i-recruit si Ron, di niya rin tunay na pangalan. Pero nang ibiyahe na sila papuntang Myanmar, pinaghiwalay silang mag-asawa. Hiwalay po. Nagulat po ako kasi hiwalay kami ng doon na po ako na doon. Kalauna nakita rin silang mag-asawa matapos silang ilang beses ibenta ng kanilang Chinese employer sa Myanmar. Para walang taka, sinunog ng Chinese boss ni Ron ang kanyang passport. Makaawa na po ako sa Chinese na sana makalabas kami. Hindi po ako pinayagan. Ang ginawa po, binenta ulit kami. Yan po ako nangyari. Binenta kami sa kabilang part po. Ibang part naman po yun. The only reason na umuwi sila ngayon is because nagsasara yung mga scam factories because the Thailanders shut off the kuryente and the internet. No? So, this is a trilateral cooperation nila with Thailand, Myanmar, and China. Ilang Pilipino pa ang nasa mga scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos. Pero tukoy na, lahat sila idinaan sa Thailand. Although we can go to Thailand na walang visa, it doesn't mean we can work in Thailand. So if they promise you jobs in Thailand, baka kung saan kayo dadalhin. Naintindihan naman natin na talagang kailangan ng trabaho pero huwag na sa ganitong paraan. Pagbalik nila sa Pilipinas, hininga na sila ng mga sinumpaang pahayag para makasuhan ang kanilang recruiter. Tatanggap din sila ng tulong mula sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang tagapagsalita ng International Criminal Court o ICC. Tinalakay niya ang konsepto ng interim release o pansamantalang paglaya na hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Maris Umali live mula sa The Hague, the Netherlands. Maris. Vicky, karapatan ng isang inaakusahan dito sa International Criminal Court ang makapaghain nga ng interim release o pansamantalang kalayaan. Pero may mga kondisyon na dapat matupad bago maipagkaloob ito at depende rin sa mga ebidensya at sa hukom kung maibibigay ito. Ang prioridad ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakuha ng interim release o pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinabi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang mekanismo ng interim release ay bilang pagrespeto sa prinsipyo ng presumption of innocence. Pero kapag ang isang suspect ay inaresto, may mga kailangang ipakita ang depensa. And that presumption of innocence means that the principle should be the freedom of the suspects and not their detention. When the judges issue an arrest warrant, that means that they believe that the arrest of this specific individual is necessary, either because he or she are still committing crimes, or because he or she would not appear before the court and cooperate with it if the court issued a summons to appear and not an arrest warrant, or because they believe that maybe without arresting this individual, they may be creating obstacles or threats to the proceedings, to the investigation, or to the witnesses. So they have to justify that. Sa proseso ng ICC, kapag pahaharapin ang isang suspect, pwedeng mag-issue ng summons o ng warrant of arrest. Pag summons ang pinalabas, naniniwala ang mga judges na kusang haharap sa kanila ang suspect. Kapag warrant of arrest ang in-issue, may pag-aalinlangan ng korte. An interim release can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of that would happen, and that this person will be brought again before the court if the judges order so. And that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Ang mga kondisyong ito ang titignan daw ng korte kung masusunod.
Sa nakaraang mga kaso, nilimitahan ang galaw ng nasasakdal, pinagbawalang makialam sa investigasyon, bawal kumausap ng mga testigo, at hindi siya maaaring gumawa ng public statements. Sa kaso ni Duterte, ang gusto ng kanyang pamilya, pabalikin siya sa Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Al Abdallah, mahalaga kung payag ba rito ang bansa kung saan pakakawala ng suspect na makipagtulungan ito at susundin ang mga kondisyon na kaakibat ng interim release. Does this country accept this release? If the courts is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court when the judges order. Does the country accept these conditions and measures or not, and so on. So as a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges, and then the judges will decide whether or not to grant an interim interim release with or without conditions, as I mentioned. Nasa kamay rin daw ng ICC judges kung saang bansa ibibigay ang kustodiya ng suspect. Now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states, but can also enter into ad hoc agreements with certain states for specific cases. Isa sa isyu ng kampo ni Duterte ang paraan ng kanyang pagkakaaresto. Ang malinaw, sabi ng ICC, paano man naaresto si Duterte, nasa ilalim na siya ngayon ng jurisdiksyon ng ICC. At ang mga umano'y krimen na nangyari at inirereklamo sa kanya ay naganap ng bahagi pa ang Pilipinas ng Rome Statute. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. Vicky, samantala may mga pagkakataon daw noon na may nabigyan ng interim release pero hindi raw nangangahulugan na otomatikong maa-acquit na ito kalaunan. Depende pa rin daw kasi sa mga ebidensyang ipipresenta sa korte. Nilinaw din ni Dr. Abdallah na hindi makakaapekto sa mga desisyon ng hukom yung mga hakbang na gagawin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakapag-desisyon lang daw kasi ang mga hukom depende sa mga ipipresenta sa korte. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sinusubukan pa po ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon ng palasyo kaugnay sa sinabi nga ng ICC na mahalaga kung papayag ang bansa kung saan pakakawalan ang isang suspect na makipagtulungan at sundin ang mga kondisyon na akakibat sa interim release. Sa ibang balita, opisyal ng tag-init ngayong tapos na ang amihan season. Ang tanong, gaano kaya katindi ang init at alinsangan sa mga susunod na buwan? Nakatutok si Mark Salazar. Sa matinding init, isinisi ang pagkasunog ng 14 na metro ng kuryente sa Makato, Aklan. Bagamat wala namang nasaktan dyan at mabilis ding naapula. Ilang araw na ngang umaabot sa danger level ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. Sa Pangasinan nga, isang syudad at 15 bayan ang nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa sobrang init. Sabi ng Pag-asa, ang init na nararamdaman sa maraming lugar ay ihip mula sa Pasipiko. Wala na kasi ang hanging amihan para ibsan ito. Nahudyat na rin ang opisyal na pagpasok ng tag-init. Sa ngayon, tuluyan nang nawawala o humihina yung ating northeast monsoon or amihan. So, nakatutok na po yung tinatawag na reeds of high pressure area. Possible po yung magkakaroon tayo ng mga matataas na temperatura at magiging maalinsangan na ang ating mararamdaman. Mainit na pero asahang sa huling bahagi ng Abril hanggang unang kalahati ng Mayo ay mararamdaman pa ang nakasusulasok na 48 to 50 degrees Celsius na damang init. Hindi ito parang init ng oven o pakiramdam ng kinukumbulsyon. Ito yung hindi ka naman pinagpapawisan pero hindi ka makahinga at masakit ang ulo mo hanggang sa sukdulang mawalan ka ng malay. Ibig sabihin lang yan, maaaring mahihirapan tayo makapag-release ng ating mga pawis o yung sweat natin, hindi tayo mapawisin. And syempre magkakaroon tayo ng tinatawag na heat exhaustion or yung heat stress or yung heat cramps. Ito, yun yung mga possible. Mataas yung alinsangan natin, so talagang yung discomfort level natin na talagang tipong sasakit yung ating ulo, mahihilo.
Pero nag-iingat pa rin si Don Di Guerrero na pinahihirapan lagi ng tag-init bilang messenger na palaging nagmumotor at may edad na at high blood pa. Nagkaroon ako ng mild stroke 2019. Ikaw pala ang dapat mag-ingat. Hindi, kaya nga we supplement eh. Hindi natin titipid ang pera. Pag may konting extra, kailangan ito. Apektado rin ang mga estudyante, lalo yung mga nasa public school. Minsan masakit ulo. Sobrang init na po. Minsan po, di namin nag-uniform. Nag-white t-shirt na lang kami. Mas gusto pa nga raw ng ibang estudyante ang maulan kaysa sobrang init. Hindi po kompleto yung electric fan kasi sira po yung iba eh. Hindi pa po napapaayos. Sa room po, mainit po. Tsaka po sa pagpasok, mainit din po. Lalo po kapag uwian na po, pag naglalakad po kami pasakay ng jeep, sobrang init. Ang good news, hindi inaasahan ng Pag-asa na aabot ito sa tindi ng init nung nakaraang taon kung kailan may El Nino. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hinarang ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na namahagi ng ayuda malapit sa Panatag Shoal. Nag-deploy rin ng China ng mga inflatable boat para malapitang itaboy ang mga mangingisdang Pinoy. Nakatutok si June Veneracion. Habang naglalayag sa direksyon ng Panatag Shoal ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Lunes ng umaga. Biglang nagpakita ang isang barkong pandigma ng China. May isa pa silang warship na wala sa video. At di nagtagal, isa-isa nang naglabasan ang 7 namang barko ng China Coast Guard. Trade wind 3009. This is China Coast Guard 5303. Airtail cross and leave immediately. Or will take strong action on you in accordance with the law. China Coast Guard 5303. This is PRP Dato Balinsosa, MMOV 3009. You must stay clear of our route. Over. Ang 4 na barko ng BFAR at 2 mula sa Philippine Coast Guard, tinapatan ng mas marami at naglalakihang barko ng China. Roger, monitor. Nagkaharangan sa layong 28 nautical miles patungong Panatag Shoal. Sakto maski papano, dahil dito sila makikipagkita sa mga Pilipinong mangingisda na bibigyan nila ng ayuda. Kahit takot, walang magawa. Siyempre, dito tayo nabubuhay sa pamilya natin. Habang namimigay ng krudo at iba pang ayuda, binasag ang katahimikan ng malakas na tunog ng sirena mula sa CCG vessel 5303. Bukod sa naglalakihang barko ng Coast Guard ng China, ay nag-deploy na rin sila ng mga inflatable boat para makalapit ng husto sa mga mangingisdang Pilipino at maitaboy sila palayo ng Panatag Shoal. Lalo pang tumaas ang tensyon nang isa-isa nang lapitan ng mga inflatable boat ang mga mangingisdang Pinoy. Itinaboy ang mga mangingisdang Pinoy kahit pa nasa 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal mula sa mainland Luzon, pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang ang China, mahigit 400 nautical miles ang layo. Ganito ang plugin lang, sir, ang bubuli. Masakit talaga, sir. Kaya sa atin to, bakit nagkaganito? Reklamo ng mga mangingisdang Pinoy, matagal na silang ginigipit at hindi pinapalapit ng China Coast Guard sa Panatag Shoal na kilalang mayaman na pangisdaan. Masakit sa amin dahil siyempre bawal na kami mangisda dito eh. Lugar namin to eh, lugar natin to. Dapat tayo nagpapaalis sa kanila. Pagkatapos ng resupply mission, sinubukan pa ng BFAR na makapagsagawa ng maritime patrol para makalapit sa Panatag Shoal. Kaya kahit patakip silim hanggang dumilim, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuntot at pagbantay ng China Coast Guard sa mga barko ng BFAR. Mag-aalas 7 na ng umaga, March 25, at ito wala pa ring tigil itong China Coast Guard Vessel 5303 sa pagdikit dito sa BRP Dato Balinsusa na aming sinasakyan. Sa kabila ng harassment na naman ng China, ang mga mangingisdang Pilipino ay naprotektahan because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Nakatanggap sila ng fuel subsidy. So I think this is a successful mission. Dahil hindi nakalusot sa pagbabantay ng China, hindi na nagpumilit ang BFAR na makadikit sa Panatag Shoal.
Pero babalik at babalik pa rin daw sila para ipakitang hindi sinusuko ng Pilipinas ang panatag shoal sa China. Mula West Philippine Sea, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.